Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 27, 2026, Sabado ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga Panaghoy, chapter 2, verses 2 and verses 10 to 14, verses 18 to 19. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukhay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem, Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko? Saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw, sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan? Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka at humiyaw ng paulit-ulit sa magdamag, sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Patapos na naman ang ating linggo at ngayon ay tinatapos natin ito sa aklat na mula sa aklat ng Panaghoy at sinasabi ng mga eksperto na si Propeta Jeremias ang sumulat nito dahil isa si Jeremias na kung mababasa natin at pabalikan, siya ang mga madalas tumutiligsa sa mga namumuno noon sa Huda o sa Jerusalem. Kung kaya't namuhay sa kasalanan ang mga tao sa panahon nila at dito ay labis itong kanyang ikinalungkot, sabi nga panaghoy, yung labis na pagdaramdam na iniiyakan niya ang Jerusalem sa sinapit nito dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga hari, prinsipe at lahat ng kasalanan ng Huda. Kaya sila ay nasasakop at pinapahintulutan ng Panginoon na sila ay makaranas ng ganitong pangyayari. Pero sabi nga, matinding kalungkutan ang kanyang nadarama sa tuwing makikita niya ang mga bata, ang kababaihan na nakahandusay sa lansangan, mga umiiyak. Nawa po sa puntong ito ay muli tayo mapaalalahanan ng ating pong pakikibahagi sa pagiging propeta nang tayo ay binyagan
nakibahagi tayo sa pagkapari, hari, at pagiging propeta ni Jesus na nararapat na magpahayag tayo ng katotohanan. Kaya tayo nagsasalita kapag hindi nagiging maganda ang takbo ng mga naglilingkod sa ating gobyerno, hindi dahil galit tayo, kundi gusto natin silang mapaalalahanan ng responsibilidad nila sa Diyos at sa bayan. At dahil sa kanilang mga desisyon, kung kaya mas marami ang naghihirap, marami ang mas nahihirapan na makasunod sa ating Panginoon. Kaya ito ay nakabatay din, no? Nasa ating mga balikat din ang responsibilidad kung paano bubuhayin at panunumbalikin ang katapatan ng mga naglilingkod sa ating bayan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po na.